Purihin ang Diyos, purihin ang ating Panginoon. Matapos ang mahal na araw, nangako ka na ikaw ay magbabago. Ngayon, nakakaramdam ka pa rin ng parang may kulang, parang wala lang. Inaamin ko sa aking buhay, may mga pagkakataon na ginagawa ko ang lahat, ibinibigay ko ang lahat sa aking buong maghapon, sa aking trabaho, sa aking pamilya. At talagang nagiging masipag din ako. Kaya lang, kung minsan, pagdating ng hapon, pag-uwian na, parang wala lang. Sabi nga, merong kulang, parang gano'n. Dito ay natutunan ko na pag may mga ganong sitwasyon sa buhay ko, binabalikan ko at nakikita ko na ayun yung mga panahon na hindi ko naririnig o hindi ko hinahanap ang Diyos. Hindi ko naaalala ang Diyos. Hindi ko naiisip ang Diyos. Maaring ganito ang nangyari kina Pedro at ibang mga alagad nung sila ay nangingisda. Kasi bumalik sila sa pangingisda dahil siguro dahil sila ay malungkot, sila ay nawawala dahil wala na si Jesus, o mas dahil komportable sila sa kanilang gagawin. Gusto nilang balikan yung dati nilang ginagawa na kung saan eksperto sila doon. Minsan tayo ganun, di ba? Na kung ikaw o tayo ay discouraged, kung minsan tayo nawawalan ng pag-asa, nalulungkot, mas maganda pang balikan natin yung dating buhay. Yung bang komportable na tayo na ginagawa. Kaya lang pag binabalikan natin, walang bunga. Hindi nagdudulot sa atin ng kagalakan. Hindi nagdudulot sa atin ng pag-unlad sa ating buhay. Parang wala lang. Parang bang sinasabi na okay na, kaya lang hindi okay. Kaya tayo nalulungkot, nadidepress. Dito sa Ebanghelyo natin ay makita natin na noong binalikan nila Pedro ang kanilang dating trabaho na mangingisda, wala silang nakuha. Ngunit dumating si Jesus. Sabi niya, ibato nyo sa kanang bahagi ng bangka. At sumunod sila at nakakuha sila ng napakaraming isda. Dito natin makikita na kahit tayo ay bumabalik sa dati, kung meron tayong gustong gawin na dati, pero isinasama natin ang Diyos at sumusunod tayo sa sabihin niya, tayo pala ay nabibiyayaan pa rin. Gaya ng ginagawa nila Pedro. Bumalik silang mangisda, sinunod si Jesus, kaya sila nabiyayaan. Nung wala si Jesus, wala silang nakuha. Ang lesson sa atin ngayon ay, kung meron tayong gagawin at nakinig tayo at sinama si Jesus, siguradong merong biyaya. Dahil ang Diyos, pag nakita niya tayo na hindi umuunlad, siya'y dumarating. At hindi lang siya dumarating, kundi ibinibigay niya pati yung sarili niya sa atin. Sabi nga sa Ebanghelyo, naghanda pa siya ng pang-umaga, agahan nila. So, ibig sabihin, pag sinasama natin ang Diyos sa buhay natin, hindi lang tayo bibiyayaan ng mga pangailangan natin, isasama pa niya ang kanyang sarili para makasama natin lagi. At mararanasan natin ang isang buhay na may kaganapan. Kapatid, ito ang mensahe ng Diyos sa iyo at sa akin ngayon. Na marunong tayong sumunod at marunong tayong magtiwala sa Diyos. Lagi, sa lahat ng mga ginagawa natin, kahit na mayroon tayong mga pagdaraan ng mga pagsubok, ay dapat kasama natin lagi ang Diyos. So, kapatid, ito ang paalala niya sa iyo at sa akin ngayon na pag nilayan natin na mula ngayon, ang buhay natin ay hindi magiging maganda, walang pag-unlad kung wala si Jesus. Dahil sinabi niya, without me, you are nothing. Kung wala ako sa iyong buhay, wala kang magagawa. Mga kapatid, kung nagustuhan po natin ang ating refleksyon, ay bahagi natin, punuin natin ng good news ang social media at gawin nating viral ang salita ng Diyos araw-araw. Sa mapagpalang araw sa iyo, sa mga mahal sa buhay, God bless and God is good.